Sabi po dito, for we were born only yesterday and know nothing, and our day on earth are but a shadow. Sa Tagalog, sapagkat parang kailan lang tayo ipinanganak at konti lang ang ating nalalaman at ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad ng anino na hindi nagtatagal. Hallelujah. Makakaupo na po kayo. Naipanalangin na po ni Pastor Jeff yung ating mensahe kanina. Amen. So, narinig po natin ito sa matatanda. Ano po? Na sinasabi na dati, ang liit mo lang. Ngayon, laki mo na. Amen. Parang kailan lang. Amen. Katulad ng batang yun. Katulad nyo, mga bata, nung tinuturuan ko kayo, maliliit pa kayo. Pero ngayon, pumantayo na kayo sa pulpito. So sabi dito, alam niyo ba kung sino ang nagsalita dito? Si Bildad. Yan ito yung mga kaibigan po ni Job. Tsaka yung mga kaibigan niya, habang nandun sila, salita si Bildad. Ito nga yung sinabi niya, sapagkat parang kailan lang tayo ipinanganak at konti lang ang ating nalalaman. At ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad lang ng anino na hindi nagtatagal. Amen. So si Bildad, umulat nito, nagsabi kay Job sa chapter 8. So ang dami niyang sinasabi, pero ito yung tamang sinabi niya. Kasi karamihan na sinasabi niya, mali eh. Pero ito yung tamang sinasabi niya. So usapan nila yan, ni Job, tsaka ng mga kaibigan niya. Kasi po yung Job, that is a book of wisdom. Marami ka pong mapupulot doon sa book of Job. At yung book of Job, sikat po yan dahil sa nangyari kay Job. Nakita natin, no? Namatay yung mga anak niya, nawala lahat ang kanyang kayamanan, then nagkabukol-bukol yung kanyang katawan, and then hindi pa rin siya sumuko. Pinuri pa rin niya ang Panginoon, pinaglingkuran pa rin niya ang Panginoon. Ang sabi niya, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. At ikaw lang may karapatang kumuha nito. Amen. Pero napakaganda po ng Book of Job kung babasahin natin, mga kapatid. So, ang ibig sabihin ni Bildad, life is too short. Maikli lamang ang buhay. Na kung saan doon humanga yung mga kasama niya. Tama yung sinasabi niya. Maikli lang ang buhay. So, hindi lahat ng sinasabi ni Bildad puro tama. Ito lang, natumbok, no? Kaya, pag binasa natin yung sinabi niya, sapagkat parang kailan lang tayo ipinanganak at konti lang ang ating nalalaman. At ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad lang ng anino na hindi nagtatagal. Alam niyo ba yung anino kung ano? Yung shadow. Di ba? Yun yung anino. Kunwari, may puno dyan. Nakita mo na doon malilim, doon ka nagtatago. Kasi nandun yung buwan lilim, hindi ka maiinitan. Pero yung araw gumagalaw. So yung anino, lumilipat. At pag nagtagal, wala nang anino. Amen. Yun ay parang bula. Di ba? Yung bula. Maya-maya nakita natin, tapos mamaya wala na. Amen. Parang usok. Kung saan nakita mo yung usok, mamaya wala na. Ganyan yung buhay natin, mga kapatid. Maikli lamang. So ano ba ang related niya sa topic natin tungkol sa paglilingkod? Yan talaga ang topic natin Kaya nga, sabi dito, saan mo dapat gamitin ang iyong panahon sa mundo? Saan mo gagamitin ang panahon mo sa mundo? Yung buhay mo. Sabi dito,
kung sinasabi ng talata na maikli lamang ang buhay, so dapat daw maglaan tayo ng oras sa Panginoon. Kasi yung buhay dito sa sanlibutan, wala raw kabuluhan, sabi ni Solomon. Kahit na anong gawin mo, mamamatay ka rin. Amen. Walang eternal life. Lahat tayo mamamatay. Kaya sabi niya, kung sinasabi ni Bildad na maikli lamang ang buhay, mga kapatid, dapat daw ang ating gawin, ilaan natin sa Diyos yung oras natin. Kasi, bakit mo ilalaan dito sa sanlibutan yung oras mo? Samantalang hindi naman ito yung permanent destination natin. Amen. Siyempre, kung ako ang tao na alam ko, nilikha ako ng Diyos, mag-i-invest ako kung nasaan yung Diyos. Tama ba? Hindi ako mag-i-invest sa sanlibutan dahil hindi naman ito ang ipinako sa krus, kundi ang Panginoong sa Kristo. So, doon tayo nagkakaroon. Sabi ni Bildad, life is too short. Kung maikli lang ang buhay, dapat ilaan natin yung oras natin sa Panginoon. Kasi, mamaya, kasi yung mga tao, hindi, sige, wala pa naman eh. Hayaan mo na muna. Hindi muna ako maglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa tumagal, hindi na siya nakapaglingkod, hanggang namatay na siya. Na impyerno tuloy siya. Kasi dapat, kung mag-i-invest tayo ng time, dapat kay Lord. Kasi yung destination natin yung langit. Kung hindi tayo mag-i-invest sa ating Panginoon, saan natin i-invest yung ating panahon? Sa sanlibutan? Kaya pala yung ibang tao, yung upang mamatay. Gustong-gusto nila dito, pero ito'y temporary shelter lang ng tao. Tandaan natin, inilabas lang ng Diyos sa Garden of Eden yung mga tao dahil nagkasala. Tama? At ngayon, nagbigay ng offer si Jesus Christ, natanggapin natin siya para tayo'y makabalik doon sa Garden of Eden. Amen. So, kailangan ang invest natin yung ating panahon sa Panginoon. Yes. Amen. Amen ba? Amen. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Kasi, what is normal sa isang tao, dapat naglilingkod sa Diyos. Hindi po normal yung hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil galing ang iyong hininga sa Panginoong Hesukristo. So, dapat nagsaserve ka sa Kanya. Hindi pwedeng hindi. Di ba, mga kapatid? So, dapat ang ginagawa natin, hindi lamang tayo umaatay ng church. Dapat minamahal natin yung church. Amen? Dapat maglingkod tayo. Dapat magbigay, humayo, magpuri, mag-post, mag-join, mag-engage, mag-participate. Yan ang kailangan natin. Kaya sabi ni Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, addition na lang yung mga kailangan natin sa mundo. Pero ang sabi ni Lord, seek first. Dapat inuuna natin yung Diyos. Amen. Hindi dapat na tayo ay andyan sa sanlibutan. Tayo po ay humahanga doon sa mga nagtitiktok. Amen. Parang sa sanlibutan yun Dapat, ang tinitingnan natin sa Facebook, ano ba yung sinasabi ng Diyos para sa atin? Amen? At tayo ba talagang mahal ng Diyos? Kung mahal natin ang Diyos, mga kapatid, dapat siya ang sinusunod natin sa buhay natin. Amen. No? Kaya sabi, kanina nag-aral kami ng education, Christian education doon. At ipiniliwanag ng bawat isa
na may choices ang tao para gawin ang tama at mali. So yung free will, nagsimula po yan sa Garden of Eden. Binigyan ng kalayaan ang mga tao na gawin nila. Ang sabi pa nga ng Panginoon, kayong mga tao, ang tagapamahala ng mga hayop. Alam niyo, si Adan, matalino siya. Kasi siya ang nagbigay ng mga pangalan ng mga hayop. Amen. Amen. Kaya nga sabi, tayong mga tao mamamahala. Amen. Tapos, dinigyan sila ng command ni Lord na huwag niyong kakainin yung punong yan na naglalaman ng mabuti at masama. Pero yung tao, isa lang yung utos, sinablay pa. Sana wala tayo sa mundo. Nasa langit tayo lahat. Amen. Kaya lang, dahil sa binigyan tayo ng free will, yung mga kaninom natin, binigyan ng free will, malaya nilang nakain yun. Prutas na yun. Pagkain nila, nawala yung relationship nila sa Panginoon. So, tanong mo yun, anong makakapagligtas sa tao? Religion ba o relasyon? Relasyon yung nawala sa kanila eh. Nung kinain nila yun, hindi religion ang nawala, ang relasyon. Kaya tayo, nagbabalik sa Panginoon, not for our religion. Yes, amen. Nagbabalik tayo sa Panginoon para magkaroon ulit tayo ng relasyon sa Kanya. Amen. Kaya nga sa kabaitan ng Panginoon, nagpapako siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Amen. So, anong nararapat natin gawin doon sa mga panahon na ibibigay ni Lord? Alam mo, nakalatag na yung kamatayan natin. Alam niyo ba yon? Yes. Tayo nakalatag na. Pero kahit hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, eh dapat mag-invest na tayo sa Panginoon. Huwag Hallelujah. natin intindihin yung buhay dito sa sanlibutan. Amen. Kasi dito lang yon. Yes. Kung engineer ka dito, dito lang yon. Kung doktora ka dito, dito lang yon. Kung ikaw'y pare dito, dito lang yon. Pero pagdating doon sa langit, pantay-pantay na tayo. Yes, amen. Kaya ang sinasabi dito ni Bildad, life is too short. Kailangan natin i-consume with the good things yung natitirang mga panahon natin. Kaya pag tinanong ka, ano mahalaga sa buhay mo? Ang Diyos. Dapat ang immediate answer natin, ang Diyos ang mahalaga sa akin. Bakit ikaw ba? Anong mahalaga sa iyo? Pera? Oh, sabi ni Lord, hindi ka pwedeng Maglingkod. sumamba sa dalawang Diyos. Sa pera, saka sa Diyos. Itatakwil mo ang isa. Sa panahon ngayon, sinong itatakwil mo? Yung Diyos. Kasi pag hindi mo ginos yung pera, wala kang pandesal. Amen? Pero sabi ni Lord, seek me first at bibigyan kita ng pandesal. Praise God. Di ba? Yes. Unahin mo yun. Mga Bukas may pandesal ka. kailangan mo dito sa sanlibutan, walang value. Pero yung kailangan mo sa Diyos, may value yun. Kailangan mo mapunta sa langit. Ayaw mo namang mapunta sa impyerno. Pag sinabi, sinong gustong pumunta sa impyerno? Walang tumataas ng kamay. Pero pag sinabi mong, sinong gustong pumunta sa langit? Taasan ng kamay eh. Pero hindi naman nag-church. Hindi naman kilala ang Diyos. Amen. Paano ka mapupunta sa church? Hindi ka naman nag-i-invest sa Kanya. Ang sabi ni Lord, kailangan mag-invest ka sa akin. Yun ang tunay na, kasi ang sabi ni, ang atin daw ipunin ay makalangit na bagay. Kasi doon tayo papunta. Aanin mo yung sanlibutan. Amen. Madadala mo ba yan? Pag namatay ka? Hindi. Pastor, yung pustiso ko, ginto, nanilibing ako, kasama eh. Oh, dahil nakita sa porterero na may ginto ka, winasak yung
libingan mo. Kinuha yung ginto. Bakit? Nandala ba sa langit? Hindi. Dito lang yun. Kaya, mga kapatid, isipin natin, ako ba ay karapat-dapat na maglingkod sa Diyos? Dapat. Yun ang sagot doon. Dapat. Kasi, sabi nga, kapag ikaw nasa ministry, kilala ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos, hindi maaaring hindi. Dahil habang ikaw nasa ministry, ginaguide ka niya. Tinitingnan niya ang puso mo kung ikay totoo eh. Kapag totoo ka sa Panginoon, ang dali mong lumago, kapatid, ang dali mong lumago. Alam niyo, naniniwala po talaga ako. Kasi nung tumanggap ako sa Panginoon, ang alam ko puro kalokohan. Pero nung nagbasa po ako ng Biblia, at binigyan po ako ng pagkakataon ng pastor na magturo ng Bible School, yung Christian education, pinaturo po niya sa akin yung search for truth. Doon ko po natutunan na ang Diyos talaga, kapag submissive spirit ka, hindi ka niya ililigaw. Tuturo niya sa iyo kung anong dapat mong ituro. Yung wisdom niya noon, dito nang galing sa Kanya, hindi sa iyo. Kaya nga mga kapatid, kung willing kang maglingkod sa Panginoon, lalago ka. Huwag mo sasabihin, uy, di ako marunong magsalita Bakit si Moises? Sinabi niya sa Panginoon yun Di raw siya marunong magsalita, pero ginamit siya ng Diyos. Amen. Si Gideon, ay, mga duwag kami, mga lahi namin. Anong ginamit ng Panginoon? Nagsiatras yung kalaban, si Gideon nangunguna. Anong dala? Sulo. Tsaka mga trumpet, akala nga marami sila. Hindi kayo iiwan ng Diyos Amen. kung ikay maglilingkod sa Praise the Kanya. Lord. Hallelujah. Kaya nga ako, kala nyo, preparation lang ni Lord to, nakakunti lang tayo. Pero pagdating ng araw, baka ikaw ang magsawa sa membro. Hallelujah. Baka ikaw ang magsawa kasi darating at darating yan. Dahil yan ang binigay ni Lord, preparation lang. Mamaya, bigyan kita kaagad ng marami. Saan mo dadalhin? Wala ka na nga ditong paglagyan Amen? Amen. Gradually, ang Lord, hindi yan masyadong mayabang na katulad ng tao. Yes. Amen. Intayin mo, sabi niya. Ako ang kikilos. Yes. This is my chart, not yours. Yes, Sabi niya. amen. Sa Hallelujah. kanyang panambahan ito, hindi sa akin. Ginagamit niya lang ako. Amen? Kaya hindi ako natatakot. Alam nyo, mga kapatid, kahit na on and off yung mga member ko, hindi ako nagsasawang puntahan sila, hindi ako nagsasawang pagsabihan sila. Bakit? Alam ko, hinawakan na ng Lord ang puso niyan. Amen. Siyempre, ang Lord ang magpapalago. Sabi, tamnan mo lang ng tamnan at ako ang magpapalago niyan. Amen. Kaya, huwag mong ipus. Uy, hindi ka sumusunod sa akin. Huwag. Hayaan mo ang Diyos ang humipo sa kanila. Amen. Wala kang karapatan para tapakan ang membro mo. Mahalin mo sila. Ang sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero huwag mong i-judge yan. Amen. Hayaan mo lang yan. Bigyan mo ng free will. Di ba? Ang Diyos nga, binigyan tayo ng free will Nakagawa tayo ng mali Bakit sila? I-judge mo. Huwag. Pabayaan mo lang. At ang Lord ang hahawak ng puso niya. At kusang lalapit yan. Kasi si Lord din na magbibigay ng wisdom sa mga membro. Sila rin ang makakaunawa ba? Nakalimutan ko na yata si Lord Amen? Ganun yun, mga kapatid. Kaya naniniwala ako na kapag nasa ministry ka, don't worry. Be happy. Amen? Amen. Matuwa ka. Kasi yung iba, gustong mag-serve sa Panginoon. Bakit hindi makapag-serve? Lumpo, hindi makatayo. Pero ang nung ginagawa, nasa bahay nanonood. Nag-worship sa Panginoon.
Tayo pa kaya kumpleto, may paa, may kamay, hindi tayo makapaglingkod? Yun lang. Kaya nga dito, sabi ni Bildad, life is too short. So, paano natin na-apply ito? Yung natutunan natin dito kay Bildad, na yung panahon natin, ikukonsume natin sa Panginoon. Sabi dito, number 1 is life is too short to serve God. Sabi, huwag tayong mabuhay sa ilusyon. Hindi tayo pwede magtagal dito, eternal, yung hindi ka mamamatay. Amen. May kamatayan tayo. Talagang maikli lang ang buhay. Hallelujah. Yung bang hindi nakilala yung lolo ng lolo mo. Hindi mo nakilala yan. Sige nga, sino dito ang kilala ang lolo ng lolo mo? Hindi. Hindi na. Kasi maikli lang ang buhay. Yung apo ng apo mo, kilala mo? Hindi. Kasi maikli lang yung buhay, yung generation nila, lumipas na. Amen, no? Kaya sabi dito, kung maikli ang buhay, bigyan natin ng oras ang Diyos. Amen. At bigyan natin ng paglingkuran natin siya, at mawala man tayo dito sa mundo, ay nagawa mo na paglingkuran ang Diyos. Amen? No? Kasi yun ang importante, mga kapatid, na mapaglingkuran natin ang Diyos. Alam mo, meron ako na kausap. Sabi niya, Pastor, paano ko, kung mamatay ako, hindi ako nakapaglingkod sa Panginoon? Sinagot ko siya ng diretso. Impyerno ka. Amen. Impyerno ka. That's right. Ay, sabi niya, bakit, Pastor, ako impyerno? Basahin mo yung 21:8 ng Revelation. Anong sinasabi doon? Kayong mga duwag, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling, amen, lahat yun nandoon. Kayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy na ikalawang kamatayan. O, di ba totoo? Ang sabi ko sa kanya, hindi siya naglingkod sa Panginoon eh. Kasi pag naglingkod ka, tumanggap ka na sa Panginoon. Amen. Kasi nagpabaptize ka na sa Kanya, kinilala mo na siya, pinatawad na yung kasalanan mo, remission of sin. Di ba? Pinatawad ka na. Amen. Ang sabi kanina sa turo ng ating Pastor Jeff, holiness. Yun ang kasunod. Holiness na. Amen. Ano? Ang sabi ni Pastor Jeff kanina, holiness na. Nung ikaw nakatanggap sa Panginoon, ikaw nabaptismo, nakareceive ka ng Holy Ghost. Amen. Time na maging banal ka dahil banal ang Diyos. Amen. Kaya dito ang pinag-uusapan ay paglilingkod na kung saan yan yung multiplier ng Diyos. Na pag naglingkod tayo, na andon yung kaligtasan. Amen. Number 2, life is too short not to involve in the Great Commission. Sino dito ang nakapagdala na ng kaluluwa sa Panginoon? So kung nakapagdala ka ng isa, you meet the Great Commission. Yung utos ng Diyos, gawin nating alagad ang lahat ng mga tao. Amen? Kaya yung Great Commission, that is a command of our God. Nang tumanggap ka sa Panginoon, nang maligtas ka, hindi ka sitting pretty dyan. You have to share your testimony to others. Well, alam mo, ganyan din ako noon. Napakasama ako. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, nabago yung buhay ko. The Great Commission is in your hand. Binigay ng Diyos. Kaya dapat, yan, ay makapagdala ka ng kaluluwa.
Amen. Amen. Di ba, Brother Regalado? Naniniwala ka doon? Yan. Kasi, kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, mare, 10 years ka ng Kristiyano, wala ka pang nahayo kahit isa, you are stagnant Christian. Hindi ka gumagalaw. Amen. No? Kailangan pag naging Kristiyano ka, kaya nga, Kristiyano, rise, nasa iyong pangalan ng Diyos. Kaya lang, hindi minsan, pag Kristiyano na, ay, ligtas na ako, nabaptize na ako. No. Hindi pa ligtas. Kailangan, continuing process po yan. Tinuro ko sa inyo yan, di ba? Continuing process hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo para maligtas ka. So, life is too short to not involve in the Great Commission. Alam mo, ako, maraming mga tao na in-approach, pero yung rejection matindi. Huwag kang mag-ala sa rejection. Ang dami ko nang binibigay, ilagyan ng mga trucks. Pero anong panalangin ko sa Panginoon? Habang sinusulat ko yung mga address dito, no, tsaka oras ng gawain. Lord, pag binigay ko to sa mga tao, ikaw na lang humipo. Kasi iba yung power mo. Isinusuko mo yung sarili mo, hindi mo pinagmamali. Ang iniisip mo, yung Diyos talaga ang gagalaw. Amen. Hindi ikaw. Kaya pag ibinigay mo sa Panginoon niya, Lord, kung sinong pagbibigyan ko nito, hipuin mo yung puso nila. Ako lang kakausap, Lord. Pero ikaw ang humipo na puso. Tignan mo, one of this day, pag pinanalangin mo yung mga binigyan mo, yun ang, yun ang iyong task. Halimbawa, may nahayo ka. Kunwari ito, nahayo mo. Si Ian. Ngayon, pag nakausap mo siya, sabi mo, kapatid, kapag ikaw i-ready na tumanggap sa akin, sabihin mo sa akin ha. So habang nag-iisip siya, pinapanalangin mo siya. Pinapanalangin mo sa Panginoon, Lord, hawakan mo yung kaisipan ni Ian na mahalaga yung kaligtasan. One of this day, makitang lumalapit si Ian sa'yo. Brother, handa na ako. Look, ang bata nito, pero na yung hinayo niya nandun sa loob. Oh, nandun sa loob yung dalawa. Hinayo niya yun. Pero, tumatayo na sa pulpito. Di ba? So, makita mo na ang Diyos, kapag nasa ministry ka, tutulungan ka. Eto nga, kung ako nga, china-challenge, 2,000 bibigay ni Connie Pastor, na hindi ka lang magagalit, hindi ko pa nakita nagalit ng batang to eh. Sabi ko, ba't hindi mo challenge? Hindi naman malalaman ni Pastor kung nagalit ka. Joke lang po. Kasi masama rin yun. Kasi sinungaling ka. Pero hindi pa ako nagalit to eh. Oo, magawag ng pandesal yan, bibigay pa sa'yo. Kaya, huwag niyo pong kakalimutan na hindi ipanalangin. Ako po, nakalista po lahat ng mga member ko sa likod po ng report ko. Alista po lahat dyan. Kayo, lahat. Tapos, pag nanalangin po, babasahin ko lahat ang pangalan nyo. Lord, hindi nyo kakalimutan to. Oh. At least, nagagawa mo yun, nakikita ng Diyos na hindi mo pinapabayaan yung mga member mo, pinapanalangin mo. Di ba? Kaya, maswerte ka kung talagang wala yan sa'yo, umalis na, talagang hindi yun ang will ni Lord. Kasi sabi ni Lord, ayaw mo sa akin ha. Ano magagawa ni Lord?
Hahayaan ka, di ba? Ang daming kung sa Bible, hinayaan ni Lord. Yung mga Israelitan, titigas ng ulo, anong ginawa ni Lord? Hinayaan niya. Amen. Pinarusahan niya. Kasi, ang tigas ng ulo. Oh, basta nagawa mo yung part mo, huwag ka na matakot sa Panginoon. Kasi pag tinanong ka, ba, namatay na ako. Oh, hindi mo kasama si Brother Regalado. Binitawan mo, no? Eh, alam ng Diyos, o ano, aya ka ng aya, tanggi ng tanggi. Eh di, alam ng Diyos yun, walang maipaglilihim sa Panginoon. Pero kang tumigil. Ikaw na lingkod ng Diyos, huwag kang tumigil. Amen. Kasi nga, life is too short. Kapag namatayan nang wala sa Panginoon, pwede ka masisi. Diba? Sabi sa 28:20, sabi doon ng Panginoon, observe them. Nung tumanggap sa pila sa Panginoon, observe them kasi ikaw ang naghayo eh. Huwag mo silang pababayaan, ipanalangin mo sila. Amen. Kapag yan, sinupladuhan mo, hindi mo na yan kinausap, lalong mawawala yan. Tama? Dapat continuous yung pagmamahal mo. Huwag mong ipakitang nagagalit ka. Tama? Para makuha natin 2,000 ni Pastor. Amen. Sabi dito, Great Commission, 28:19 ng Mateo, humayo kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga tao. Intas natin yan. Kapag naging Kristiyano ka na, kaya ka nagtetestimony dito, yun ang gagamitin mo doon sa hahayuin mo. Naniniwala ka bang adik ako? Naniniwala ka bang babaero? Naniniwala ka bang sugarol ako? Lahat yun sasabihin mo. Kasi yun yung katotohanan. At pag sinabi niya, narinig niya yun sa'yo, amen, ako yun na. Kung ginagawa na yun, sasabihin niya sa sarili niya, kaya ko pala magbago. Bakit si Pastor Ray naging pastor pa? Eh, ang sama-sama niya noon. Di ba? Yun yung testimony. Amen. Eh, mahirap kung Kristiyano ka since birth. Ano sasabihin mo? Ay, bata pa ako, Kristiyano na ako. Ay, wala kang masabing negative. Kasi bawal. Di ba? Pero tayo ang tinawag ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Ang matinawag ko, ako'y bumaba sa lupa para hanapin yung masasama. Hallelujah. Magkaiba sila ng demonyo. Yung demonyo, kaya ako bumaba para hanapin ko ang mabubuti. Kaya tayo, prone tayo dyan, sasakalin lang tayo nun. Tapos pag natangay tayo, wala na. Ganon. May power din yung demonyo. Ang power niya ito. Kapag binigyan niya ng pera yan, wala yan Wala na. sa church. Amen. Kaya nga, di ba sabi, hindi pwedeng sumamba sa dalawa, sa pera o sa Diyos. Malinaw. Amen. Number 3, life is too short to not invest in eternity. Ito yung sinasabi ko kanina. Mag-i-invest ka na lang, doon na sa buhay na walang hanggan. Amen. Doon ka na mag-invest. So, sobrang ikli ng buhay. Hindi ka pa ba mag-i-invest sa Panginoon? Na alam mo naman siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. John 3:16. For God so loved the world. Lahat mahal ng Diyos. The world Di ba? Lahat mahal ng Diyos. Wala siyang tinatangi. Kahit ano pa ang kasalanan ng ginawa mo, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya sabi dito, tandaan natin na napakaganda ng privilege na binigay sa atin ng Diyos. Paglingkuran ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Hiruin mo yun. Ang pagsisilihan mo yung hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon.
But that is the opportunity. No? Eh, sino ba pinaglilingkuran natin? Yung mga mayor. Amen. Yung mga sikat na artista. Mga tao. Amen. Yung boss mong CEO. Amen. Yan ang sinasamba mo, hindi yung Diyos. Tama ba? Totoo yan. In reality, nangyayari po yan, mga kapatid. Kalimitan na nangyayari yung pribilehiyo na paglingkuran yung matataas na tao. Dahil, bakit? Ang pinaglingkuran, nag-isip-sip ka doon. Ako, dami mga pera. Pero di mo alam, yung perang kinukuha mo sa kanya, yung binibigay sa'yo galing sa masama. Yes, amen. Pag galing sa masama, madaling mawala. Tama ba? Yes. Kaya, ano ang maganda? Mag-invest ka ng time doon sa mga politiko o mag-invest ka ng time sa ating Panginoon? Siyempre doon sa Panginoon. Kasi yung politiko, dito lang yan. Yung Panginoon, nandun mo sa langit pagdating ng araw. Amen? Palakpakan natin ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kaya malimit lumapit ang mga tao sa mga politiko. Huwag kang magsuhol. Pagdating sa ayuda, lako, ang bilis ng mga tao. Patikad na. Baga sa Tagalog, Batangas, patikad ka na. Ibig sabihin, mabilis kang tumakbo pag ayuda na ang pinag-usapan. Pero kapag ikaw inaya, church tayo. Ang bigat ng paa mo. Tsaka na lang. Hindi ka makapag-church. Dahil, ang alam mo, ano makukuha ka doon? Dasal. Hindi mo alam. Buhay na walang hanggan ang Amen. kaya niyang ibigay sa'yo. Praise God. Samantalang yung Hallelujah. sanlibutan, temporary happiness. Amen. Temporary lang. Amen. Kaya, life is too short to not invest in eternity. Dapat yun, dyan tayo nag-i-invest. Yung maraming pera, ini-invest talaga sa negosyo eh. Yung, tinan mo yung matandang balo. Yung matandang balo, ininvest lahat niya ang kanyang pera sa Panginoon. Ilagay niya yung pera niya, yun na lang ang pera niya. Ibinigay niya lahat sa Panginoon. Sabi niya doon sa mayayaman, Hallelujah! Walang makahihigit sa ginawa ng matandang balo nito. Bakit? Yung mayayaman, kung ano lang yung barya nila, yun lang ang binigay sa Panginoon. Pero yung matandang balo, ibinigay niya na lahat. Yan ang sinasabi natin, mga kapatid. Alam niyo, kapag ang buhay maikli lamang, mare, kapatid, sinabi sa iyo ng doktor, 2 buwan ka na lang, ganyan ka na, anong gagawin mo? Sabi ng doktor, 2 buwan ka na lang, anong gagawin mo? Sabi, patay ka na after 2 months. Anong gagawin mo? Ha? Praise the Lord. Ito yung sinasabi dito. Maikli lamang ang buhay. Amen. Ibig sabihin, kung tumusa lang ang buhay mo, Lingkod ka i-consume mo lahat yung Amen. oras na yun sa Panginoon. Yes, amen. Kasi di ba, meron tayong verse sa Bible na sinabi, hihintayin mo ba na magkaroon ka ng malubhang karamdaman bago ka lumapit sa Panginoon? Kaya nga, minsan, malakas pa tayo. Malakas pa tayo, nakakakalaw ka pa. Pero hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Ngayon, nagkasakit ka, iika-ika ka na lang ganyan. Saka ka lalapit sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, tulungan mo ko. Malakas ka, tinatawag ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya.
tinanggihan mo yung Panginoon. Di ba? Kaya pinag-uusapan natin dito, yung ikli ng buhay, dapat naglilingkod ka sa Panginoon. Amen. Kaya tinanong ko siya. Sabi niya, praise the Lord. Praise the Lord. Malapit na. Ibig sabihin, naniniwala siya sa Diyos. Malapit na. Amen, no? Praise the Lord. Malapit na. Kung mag-i-invest ka rin lamang, piliin mo na yung makalangit na bagay. Hallelujah. Doon ka mag-invest. Dahil iyan ang destination natin. We are just temporary here on earth. Eh wala, gusto mo dito ka sumikat. Doon ka magpasikat kay Lord. Kasi yun ang totoo. Kasi pag sikat ka dito, tatabunan ka ng panahon. Amen. Pag namatay ka, hindi ka nakilala. Tama? Pero sa Panginoon, kilala ka. O, di ba? Nung nakita ni Zaccheo, si Jesus Christ, sabi niya, sino ba yung Jesus Christ na yun? Aakyat nga sa puno para makita ko yan. Nung nakita niya, nagbulat siya. Amen. Sabi ni Jesus, Zaccheo! Naku, sabi ni Zaccheo, ba't ako nakilala ito? Ngayon ko lang nakita yan. Kilala tayo ng Diyos. Kung anong ginagawa mo. Kilala tayo ng Diyos kung anong ginagawa natin dito. Kilala siya ng Diyos dahil lang kumukuha siya ng, namumulekta siya ng tax. At alam ng Diyos na mandaraya siya. Pero alam ng Diyos na ang puso niya kayang baguhin ng Diyos. Kaya sabi niya, bumaba ka riyan. Sa inyo ako magtatanghalian. Amen. Biruin mo yun. Sumama si Zaccheo. Pumunta sa kanila. And that time, ano nangyari? Instant healing. Nawala yung pagkagahaman niya. Amen. Sabi niya, mula ngayon, isosoli ko na ang lahat na niloko ko sa mga tao. 4 na doble pa. Nakita niyo yun? Kaya hindi mo maitatanggi kay Lord kung anong ginawa mo dito. Si Zaccheo, divine appointment niya yun. Ako, wala akong naitanggi sa kanya. Dahil alam ko, lahat alam niya kung anong ginawa ko. Oh. Eh kung hindi ako nagpatuloy sa paglilingkod, bumalik ako dyan sa inuman, bumalik ako dyan sa sugalan, bumalik ako dyan sa lansangan. Wala ako dito. Hindi ako natuturo sa inyo ng Word of God. Dahil nanatili ako sa ministry, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen. Bibitin-bitin ako. Ilang beses na ako muntik mamatay. Pero nandito pa rin ako, nakatayo ako. Bakit? May purpose pa si Lord sa iyo. Amen. Kaya kung magpapagamit ka lang sa Panginoon, don't worry. Be happy. Kasi alam niyo ba kung saan talaga nakukuha ang true happiness? Sa Panginoong Jesus lang. Amen. Ang true happiness. Amen. Kaya pag may nagtanong sa'yo, Sir, saan mo matatagpuan yung happiness? Sabihin mo diretso. Sa Panginoong Jesus. Amen. Bakit? Siya lang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, walang iba. Siya ang daan. Sabi, wala nang iba. Kapag hindi ka dumaan kay Jesus, hindi ka makakarating daw sa Ama. John 14:6, di ba? Kailangan natin ang Diyos. Kaya mga bata, tuloy niyo yung paglilingkod niyo. Huwag lang tayo mainit dahil nandun yung cross natin. O ba't tatahimik kayo? Meron ba talaga? Nag-joke lang ha. Si pastor nang i-intrigue. Hindi, makakaging sa gaba lang yan. Pagbutihan yung pag-aaral nyo, alam nyo, make time for love. Time for love. At ang ipanalangin nyo kay Lord, yung soulmate nyo na ha.
Huwag yung pabago-bago kay parang damit. Yung soulmate na ang hingi niyo sa Panginoon. Tama ba? Oo. Tama ba? Oo, tama. Sabi ni Brother Regalado, tama. Ito, patutunayan ko sa inyo na may tao na pinatunayan niya na maikli lang ang buhay. May isang manunulat na ang pangalan, Sir Jerome. Saint Jerome, ang kaibig ka sa kanya. Pag sumusulat siya, naglilingkod to sa Diyos, ha? Ito yung mesa, may nakalatag na bungo dyan. Bungo, yung bungo ng tao, nandyan sa habang nagsusulat siya, naglilingkod sa Panginoon, nire-represent ng bungong yun na makli lamang ang buhay. Yun yung nire-represent niya. Kasi bungo na, ibig sabihin, patay na yun. Di ba? Kaya mga kapatid, kapag nagsusulat siya ng tungkol sa paglilingkod sa Diyos, lagi niyang sinasabi, maikli lang ang buhay, maglingkod ka na ngayon. Amen. Di ba? Ano bang klaseng paglilingkod ang natutunan mo? Ayan. Siyempre, pag bago pa lang tayo, pa natin alam kung ano ba yung plano ng Lord sa'yo sa ministry. Dapat ma-discern mo yon kung anong plano ng Lord. Tulad nito, batang to. Alam niyo bang yung stick ng tambol, pinaglalaruan niya lang noon. Ang liit pa. Ngayon, tumutugtog na. Tapos, nanggigitara pa. Nagpatuloy sa pagsisilbi sa Panginoon. Ano binigay ni Lord? Wisdom. Kahit, sasabihin ko sa inyo, maliit yan, sa antigang gitara ko, gawain ng kabataan. Kahit pilipit yung tono, okay lang. Bakit? Nandun yung Diyos eh. Yes, nagpatuloy. Walang araw, mabiging perfect din yan. Amen. Preparation yun para Yes. sa iyong pag-unlad sa pananampalataya sa Panginoon. Huwag kang mahihiya. Mhm. Paano ka sisikat kung hindi kaya magsalita dito sa Jesus, Ginoo. Dapat dito pa lang pakita mo na. Pakita mo sa Diyos na malakas ang loob mo. Basta pinaglilingkuran kita. Amen. Amen. Kung binitawan niya yung stick ng drum, walang maharating. Pero ngayon, ayaw nang bumitiw ng drum sa kanya. Lagi siya ang tinatawag. Praise the Lord. Amen. Yung presidente ng youth, ganun din yan. Aliit pa. Pag nagtanong ako, exhort mo nga yan. Siya yung sumasagot. Nandun pa yung kapatid niya, malalakas ang loob eh. Pero ngayon, kung hindi sila nagpatuloy sa ministry nila, tatayo ba yun dito? Hindi. O yun, nahayo. Yung si Harley na yan. Hindi lumabang kagad sa competition. Praise Ang lakas the Lord. ng loob, hindi nahihiya. Kasi bakit? Sabi ni David, di ako natatakot sa'yo. Amen. Sabi kay Goliath, kaya sinabi niya, hindi ako natatakot sa kanila. At professional singer sila. Kasama ko ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya tuloy-tuloy lang. O yung dalawang hinayo nito, asa nga isa? Si Jeffrey. Naligaw ng landas. Si Renz, alam niyo ba, yung batang niya, dala-dala lang nito. Payat ka noon, di ba? Payat ka lang noon. Oh. Palaging doon sa kanila kumakain. Bumaba! Dahil sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Hindi ba? Oh. Basta nasa Panginoon ka, hindi ka pababayaan, mga kapatid. Huwag kang, ayan. Alam mo kaya hinihila ng mga yan? Mga gagaya ka sa kanila. Mga
kapal moks pagdating sa Panginoon. Tataba ka hindi. Di baling kumapal ang mukha nyo sa paglilingkod sa Diyos. Yes, amen. Amen? Hallelujah. Kaya, si Boy Sapi. Yan. Nagpabaptize sa kanina yan. Ha? Pero ngayon, matino na. Kaya, hawak-hawak kanina, boss. Nanginginig yung kamay ko. Ako naglehans eh. Nanginginig yung kamay ko. Ay, sabi talaga. Pero hindi na sapi ngayon. Kanina yun. Praise the Lord. Artista na yung dating. Kaya, sister, yung mga gusto magpagamit dyan sa Panginoon, ha? Ito na. Life is too short not to invest in eternity. Sigurado tayo sa Panginoon kapag sa Panginoon tayo pumunta. Sabi dito, hallelujah, kapatid, hanggang malakas pa tayo, ito na ang panahon para maglingkod sa Diyos. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon. Ngayon na. Ngayon na, habang may panahon pa, maikli lamang ang buhay. Palakpakan natin ang ating Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Pabilisan natin. Application. Grab every opportunity to serve God. Kapag ikaw nabigyan ng pagkakataon na maglingkod sa Diyos, ay, sunggaban mo kagad. Pag sinunggaban mo yan, yan na yung time, simula ng paglago mo sa Panginoon. Kahit anong bigay sa iyo, kahit na tigalinis ng kubeta. Walang maliit na paglilingkod sa Panginoon. Amen. Tiga, linis ka lang ng silya. Nako, ikaw agad nakikita ng Lord kasi hindi pa nagsisimula ang gawain, pinakikinis mo na ang bangko. Amen. Nakikita ng Diyos yun. Kaya, grab every opportunity to serve God. Lagi mong isipin, gamitin natin ang lakas natin sa paglilingkod sa Diyos. Ano mang maibigay ng Diyos na ministry sa'yo, grab it! Grab the opportunity. Amen? Ako nga, nung sinabing, doon ka na sa Verde Heights. Oh, anong ginawa ko? Dahil alam kong mahirap, nag-prayer and fasting ako. Isang linggo akong di kumain para ipakita sa Panginoon, seryoso ako dito. Amen. Ganyan na, pag mayroon tayong mga dinadala na hindi mo kaya, prayer and fasting. Yan yung sagot dyan. Hindi yung mumukpo ka sa isang tabi, wala kang gagawin. Kapag may problema, prayer and fasting. The best yan. Si Lord, 40 days and 40 nights hindi siya kumain. Nung makaharap niya, ang demonyo, walang nagawa sa kanya. Bakit? Nangingibabaw yung Espiritu ng Diyos. Amen? Ano sinabi niya? Nasusulat. Puro galing sa Bible. Ang sagot niya sa demonyo. Sample. Sige nga, gawin tinapay ang batong yan. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa mga salita ng Diyos. Amen. Kung pagbabasihan mo lang yung salita ng Panginoon, kahit pala hindi ako kumain ng pandesal, basta may salita ng Diyos, hindi ako mamamatay. Tama? Kasi nag-fasting siya. Amen. Kaya mo ba yun? 40 days and 40 nights. Walang intake yun, ha? Kahit tubig. Na-prove ko po yan nung ako'y nasa South Africa. Sabi nung pastor ko doong Negro, African, sabi niya, pray before you live here in South Africa.
You need to preach. Nagulat ako, sinabi sa akin yun. In front of that people, 300. Walang Pilipino. Ako lang. Tapos ako mag-preach. Anong ginawa ko? 3 araw akong hindi kumain. Wala akong ginagawa kundi kausapin ng Diyos. Sabi ko, Hallelujah. Lord, Ikaw ang nag-utos sa pastor na ito. Tulungan mo ako to deliver your words. Ako Hallelujah. magaling mag-English, pero bakit natapos yung preaching? Kasama ko ang Diyos. Amen. Kasama ko ang Diyos. Sama natin Kasama ang ko Diyos. ang Diyos. Kasi pag inangkin mo, ang kapangyarihan ng Diyos lalagpakan. Purihin ng Diyos. Hanggang ngayon, sa ring kasama ko. Hindi ako bibitaw hanggang sa huling hininga sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Number 2, application. Maximize our time here on earth. I-maximize natin yung time natin. Kasi sandali na lang tayo dito. Sabi, life is too short. Maximize natin yung time natin sa Panginoon. Kasi mas maraming time sa Panginoon, mas spiritual yung nararamdaman mo. Pero pag dyan sa salibutan, ang nakakalamang, yung laman ang nararamdaman mo. Flesh. Amen? Gawin natin lahat. Amen. Na ilagak natin yung ating mga oras sa Panginoon. Amen. Hanggat maaari, unahin natin ang Diyos. Lagay natin sa kalendaryo ang lahat ng task natin sa Kanya. Amen. Patungkol sa ministry natin sa Diyos. Maximize your time to God ministry. Sipin natin na magandang investment ito sa ubasan ng ating Panginoon. Amen? Last, narrow down our focus. Yung kabataan, maraming gusto yan sa buhay. Di ba? Ano bang gustong maging? Ha? Anong gustong maging pagdating ng araw? Itbulaga. Ha? Gusto mo? Praise the Lord. Ha? Eh, sabihin mo nga sa akin para marinig ng Lord. Ano kukunin mo sa college? Pag ikaw college na, ano kukunin mo? Basta ko, secret ako. Secret. Alam niyo ba yan? Ano? Secret Service. Gusto pa sa United States magtrabaho doon sa presidente. Secret Service lang. Secret daw. Kaya pag nalaman yung nasa state siya, natupad yung pangarap niya. Secret Service. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pero pinakamagandang alamin mo kung ano ang plano o kalooban ng Diyos sa iyo. Mga kabataan, tinanong niyo na ba, Lord? Lord, ano ba yung kalooban mo sa akin? Talaga bang para kay Renz lang ako? Wow. Ayan na naman, si Pastor. Papasagin. Amen. Jeremiah 29:11. I have a better plan for you. Not to harm you, but to prosper you. Praise God. Di ba? Maganda yung plano ng Diyos. Kaya, tanong mo kay Lord, ano ba yung plano niyo sa akin? Amen. Sundin. Focus on Jesus. Sigurado ang buhay mo. Kung anong gusto ng Diyos, yun ang gawin mo. Amen. So, Great Commission is the best priority in life. Nothing else. Invest your time in Great Commission. Invest mo dyan yung sarili mo. Imagine mo, kung nakasampu kang kaluluwa na nadala sa Panginoon,
Huh, mahal yung brilyante. Dito, pinagpapatayan ng brilyante. Doon, nasa corona mo lang yung brilyante. Alam mo ba yung ginto doon? Nilalakaran lang. Yung mga precious stone, yung mga doorknob, yun ang ginamit. Dito, pinag-aawayan yan. Pero sa langit, parang kwenta yan. Amen? Kaya yun, doon tayo mag-focus sa Panginoon. Grab every opportunity to serve God. Number 2, maximize your time here on earth. And number 3, narrow down your focus. Kung talagang nagmamahal ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Kanya. At tingnan mo kung anong magiging resulta ng buhay mo. Amen. Ako, sabihin ko sa inyo, oo, dumaan ako sa masama. Pero, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Kasi maliit pa ako, independent na yung utak ko eh. Gusto ko marating sa Maynila para umasenso ako. Amen. Saka nung maliit ako, pupunta ako sa church bago ako magtrabaho. Alam niyo ba yung trabaho ko nung bata pa ako? Nagtitinda po ako ng pandesal sa gabi. Ano? Meron pa lang yata yung pandesal nun eh. Nagtutulak po ako ng kariton ng mga namamalengke sa palengke. Yung kariton po yung lola ko, yung ginagamit ko. Nagtitinda po ako ng sigarilyo sa mga perya, pag meron mga perya. Puro low profile na trabaho ng bata. Hindi kayo maniniwala, naging cook ako ng mga nagtatrabaho sa bangko. Bata pa ako noon. Meron lang akong guide, yung nagpapaluto. Bibigyan ako ng recipe. Binigyan ako ng recipe, nakalagay ginisang halaan, pritong tilapia. Tiniluto ko. Pagluto ko, mga kapatid, siyempre, halaan yun eh. Tinigman ko. Lasang sabon. Sabi ko, ba't naglasang sabon? Yung pala, ganun talaga, lasa nun. Tinapong ko yung sabaw. Inulit ko yung gisa. Dito ba ngayon? Nawala yung lasang sabon. Dumating yung mga tiga-bangko, sabi sa akin, Ray, andali. Ginisa mo ba itong halaan? Opo. Sabi ko, ito ang lasa. Walang lasa. Tinapong ko yung una eh, lasang sabon. Sabi sa akin ng tiga-bangko, ganun talaga ang lasa no, parang lasang sabon, pero pag hinigop mo yun, masarap. Siyempre, bata pa po ako eh. Hindi naman ako tinunggal. Binigyan pa rin ako ng bonus ng December. Kaya marunong po ako magluto ng halaan ngayon. Kung magpapaluto po kayo. Yun ang sinasabi ko. Kapag nagpatuloy ka sa ministry mo at binigyan mo ng pagmamahal ito, parang trabaho rin yan. Pag lang mo yung trabaho mo, magiging successful ka. Di ba? Pag lang mo yung ministry ka, magiging malago ka. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, kapag may nagtanong sa inyo, what are the importance of narrowing down our focus? Ano ang sasagot natin? Assignment nyo na lang yan. Tayo po tayong lahat, mga kapatid.